Ako po si Greg Magoncia Jr., 52 years old. Nakatira po ako sa Dasmariñas City, Cavite. Nag-start kami talaga as a working student sa isang fast food. Talagang hirap ng buhay namin kasi ang father ko noon is talagang 20 years bedridden. Nanay ko sa factory nag-work. Kaya lang, nung nakagraduate po ako ng college, aksidente naman, nagkaroon ako ng pamilya. Mahirap na kami, nadagdagan pa ako ng responsibility. Tuloy-tuloy pa rin yung trabaho ko sa fast food. Hanggang minsan, may nakakuha sa akin na isang kumpanya na magtatrabaho bilang sales. Karoon na ako ng break. Kasi yung company pinapasukan ko related sa mga chemicals, sa car wash. Ngayon, nag-come out na lang yung company namin na instead na mag-hire ng mga employee, mag-deploy na lang sila ng parang mga distributor bawat area. Yung mga produktong ibibigay sa akin, ibebenta ko, ibinibigay nila ng terms, 60 days. So, yun, malaking bagay yun, nakatulong sa amin yun. Wala akong puhunan, actually. Yung perang nakukolekta ko, yun na nagagamit namin sa operation. So, eventually, naganap na ako ng bodega, ito ngayon nakita namin. So, nakakita ako ng extra space dyan, minaximize ko na yung area. Kaya nilagyan na namin ng car wash. Yung supplies, actually nag-start yan nung 2008. Pero yung car wash, nag-start kami ng 2016. Kaya lang, may mga pagkakataon na maraming struggle kasi unang-una, yung kalaban talaga namin dito sa business na to is yung weather. Minsan may mga pagkakataon talaga na 2 months kaming sarado kasi nga 2 months halos tuloy-tuloy ang ulan. So, yung mga tao kailangan papasukin, kailangan namin pasahurin. At the same time, yung pwesto, kailangan ko ring bayaran. Yung upa namin, yung electricity, hindi po pwedeng tumigil kasi pagka pinabayaan mo yung mga tao mo na walang sasahurin, aalis sa'yo yan. Pagdating ng tag-araw, wala ka ng empleyado. Masyado talaga kaming nahirapan ng husto. Yung dumating sa point na nagkaroon ng pandemic, ang dami naming car wash na sinuplayan na halos kalahati, 50% yata ng car wash nagsara. May mga utang sa amin, hindi na kami nabayaran. So talagang struggle. Pero awat naman ng Diyos, kahit pa paano nakakasurvive unti-unti, nababayaran namin yung utang namin. Ang importante, sabi ko sa mga tao ko, may trabaho tayo kahit pa paano. Yung lang magkaroon tayo ng pagkain sa araw-araw, malaking bagay na yon para masustain natin yung ating hanap buhay. Kagaya ng bukod doon, may mga struggle din kami pagdating naman sa customer. Kasi marami kaming kalaban So eventually, nung nagkaroon ng pandemic, nauso yung online. Yung mga sinusuplayan namin actually, natuto mag-produce din kasi ng chemicals, panlinis ng car wash, kasi nga wala silang makunan. Nung natuto sila, hindi na sila kumukuha sa amin. Nung nagkaroon na nag-okay na yung economy, nag-okay na yung nawala na yung pandemic, hindi na sila kumukuha sa amin. So marami kaming client din na nabawas. Kaya sa totoo lang, mahirap talaga. Ang hirap talaga ng supply at car wash business. Pero sa tulong ng Diyos, tinutuloy-tuloy lang namin kung saan naaabot, kung saan ipahihintulot. Ang importante, matulungan natin yung mga kasama natin, yung mga empleyado natin na kahit papaano magkaroon ng hanap buhay. So unti-unti, medyo lumaki ng awa at tulong ng Diyos, lumaki na siya. Nag-hire na ako ng mga empleyado, car wash boy, paunti-unti, hanggang sa dumami na yung mga sasakyan na nagpapalinis at nagtitiwala sa amin. Ayun, kahit papaano, medyo nagkakaroon na ng improvement yung kumpanyang naitayo ko. Actually, mag-isa ko po kasing tinaguyod yung hanap buhay nito. Kasabay noon, mag-isa ko rin tinaguyod ang mga anak ko. Meron akong 3 anak kasi hiwalay po ako sa asawa. Yung mga anak ko nag-aaral sa high school at saka college. Sa awa tulong ng Diyos naman, dito ko kinuha lahat yung pang-sustain ko sa pag-aaral ng mga anak ko. So lahat sila nakatapos sa pamamagitan ng hanap buhay nito kahit papaano. Sa ibang mga negosyante din, suggest ko lang na wag muna nilang unahin yung parang kapritsyo ba. Alam mo yung mga bahay, sasakyan, pag nagnenegosyo. Dapat talaga establish mo muna yung negosyo mo. Dapat talaga focus ka sa business, sa materials na kailangan sa negosyo para masustain mo yung operation ng hanap buhay natin. May awan Diyos hindi naman tayo pababayaan, palagay ko. Basta para sa akin, lagi lang nating ipagtitiwala sa Diyos lahat ng ating ginagawa. Ano man ang ating iniisip, basta lakipan lang natin ng sipag at tiyaga
laban lang.